nagiging one-sided, ano, ito po yung sinasabi ko about doon sa plano talaga. May plano talaga itong mga sila Abante, sila Dan Fernandez, sila Barbers. Sinabi ni Barbers na talagang sabi niya tayo raw po yung bagong makapili. Tayo raw po ay mga narco vloggers. Tayo raw po ay Pogo funded vloggers. So yun yung mga reasons no itong mga ibang hindi umattend na very yung according to Attorney Vic Rodriguez hindi po siya para lang mag-craft sila ng legislation kundi in aid of retaliation, sabi nung isang vlogger na si Tio Moreno. So, sabi ni Attorney Vic, the invitation to 40 social media personalities na panay DDS vloggers to attend the first TRICOM, Taraycom. Kasi unang-una pa lang ang tataray nila. Congressional hearing to investigate fake news and disinformation in the country is the first step. Saan? Para patahimikin po tayo, mawalan po tayo ng freedom of speech. Maalala ninyo nung panahon ni PRRD, etong mga Rappler, mga ABS-CBN, mga alam nyo na, yung mga bias na mga media na yan, ang sigaw nila lagi yung sinusuppress daw ang press freedom or freedom of speech natin. Pero ngayon, nakita ninyo, katuwang nila, kasama nila, at ang sinusuppress ngayon, yung mga social media personalities. Sila, kasama nila, including the surveys, which pointed out by Congressman Dante Marcoleta. Another aspect of inquiry, kasi hindi lamang po yung social media at saka yung mainstream media. I was also personally victimized by certain survey firms. Yung SWS, kailangan sabihin ko na po. And they listed 40 names, senatorial preferences. There are 40 names mentioned and indicated in that list. Meron pong 6 na relatively unknown. Babasahin ko po ang pangalan. Adonis Jerome, Andamo Jocelyn, Arambolo Ronel, Sino mga yun? Doringo Mimi, Floranda Mori, Danilo Ramos. Sino mga yun, di ba? In short, may mga kumbaga, kunwari, may inilagay sila doon na preference daw ng mga tao na hindi naman kilala. Tapos inilagay pa yung pangalan ni Kong Marcoleta sa number 36. Just to manipulate people's mind. Kaya dapat hindi lang yung mga social media. Kasi ito sabi nila, in aid of legislation, 'di ba? Kasi para maano yung mga misinformation, mga fake news, mind conditioning tong ginagawa ng SWS. So dapat pati sila ang mapunta na dito sa kay Benny Abante na nadulas talaga siya. Na meron talaga silang plano talaga na mag-contempt talaga. Tingnan ninyo ang kanyang bibig. Sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. I am referring to AKA Joe Diviri. Sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. Gusto ko talagang makita siya at makausap. Sapagkat dito minura niya ako. At ang sabi niya, panay kabobohan sa quad. Sayang kuryente sa'yo. Ano yung pack you? Huwag mo na sabihin. Congressman, katutuloy ko lang puta. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Let's be more comprehensive on this approach. Binabasa ko lang Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko nababanggitin yung mura niya. Pag tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this BS, ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka. Swelduhan ka ng taxpayers, gago.
Ayan. November 3, 2024. Si Benny Abante at si Romel Marbil ay mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinalalabas na hindi ito ganon kasama. Oh. Tapos, sabing ganyan, si Wala nang in aid of legislation dyan. Kasuhan mo ng libel. Libelous, kung libelous yan, di libelous. Hindi yung gusto niyo lang mag-retaliate kung talaga kayo. Di libel na Dan yan. Fernandez and H. Barber's survey are depressing. Alam na nila na matatalo sila sa eleksyon. So what is the hearing for? Smoke screen for the Biscam. Tinabi ko ito sapagkat matindi po itong mga akusasyon. Oh, ako sa ibinigay di nitong, kasuhan mo. Libel. gusto ko nila magmura eh. Oh, Hindi na ako magmumura muna. hindi daw magmumura pero magmumura. Kailangan po, itong mga to, ang Hindi daw tatapang magmumura pero magmumura. nila eh. Oh, dyan pa lang alam na yung plano. Tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Yan. Oo. Eh, mga takot din pala yung mga yan eh. Please hold your fire, please. I'm Just on the process of administrative, ano pa lang muna tayo, Congressman ito. Abante. We can tackle that on the interpellation. Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumaya pa na abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? To share Ikaw lang yun. Ano ka ba? Nandamay ka ba? my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. The lawyer, if this is like... Oo. Ask the lawyers kung libelous yung ginawa Talagang halata talaga. yung slander. Plano No, ha? O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Oh, Hindi yun. na Ha? pinag-uusapan natin. Ano hindi pinag-uusapan doon nag-stem, doon nagsimula. Yung sabi ninyong magkakaroon kayo ng hearing. Diyan sa sinabi ni Mokong na to, yun no, si Barbers. Pogo paid daw yung mga DDS vloggers. Yung mga sinabi Ano niya. hindi yun yung pinag-uusapan? Oh, tapos respectfully. Oh, di dapat kayong imbestigahan kasi may pruweba ba kayo na Pogo paid yung mga DDS vloggers? May pruweba ba kayo na kami ay narco vloggers? May pruweba ba kayo na kami po ay mga bagong makapili? Tapos kami. Elizabeth Joey Cruz. Tatawa. Nakikinig po sa atin ngayon yan. Tatawa-tawa si Barbers, ikaw yung may ano dyan. Ikaw yung privilege speech for that. Nanonood ngayon. Humarap ka dito. Kumatapang ka. Hirap sa iyo nagmumura ka. Nang dyan na Very wala personal. kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Nagmura. Huwag kang mag-deny na hindi yun mura. Alam na alam natin yung namo is butang ina mo. Putang ina mo. Chairman, Sabay tawa. wait. Sabay tawa sila, di ba? Oh. Sabi nila, si Duterte nagmumura pero nagmura ito. Tingnan mo yung reaction nila. Ito pa. Mr. Chair, this is contemptible. Contemptible. Huli ka! This is not respecting this committee. Ito na yung sinasabi ko na nadulas siya. Talagang buti na lang hindi ka umattend, Miss Joey Diviver. No? Bakit? Talagang iko-contempt ka ng taong ito. Pakinggan mo tong sinabi niya. If they don't show up or make an excuse letter, then I'll make a motion that we issue a show That we issue a ano yung tuloy nun? Temp. Ulitin natin Yan. excuse letter. Then I'll make a motion that we issue a show That we issue a temp? Akala ninyo talagang ang gagaling ninyo. Ulitin natin last pa. order. Then I'll make a motion that we issue a show cause order on them. Huli ka. Yan talaga ang plano ninyo. Saka nakakatawa, no? Ito 40 vloggers. Bakit? Vlogger ba si Attorney Glenn Chong? Sino pa? Yung iba hindi ko kilala dito. Hindi naman mga vlogger yung mga iba dito.
Oh, nakita ko pa dito si ano, asan na? Ayan si Maharlika. Nasa ibang bansa, bakit nasa listahan? Naka, nakakatawa kayo. Oh, sino pa ba? Si MJ Mundihar, vlogger ba ito? Reporter to. Media personality si MJ Mundihar. Nakakatawa kayo. Ito pang, ano to? Ross Flores, number 40 What's up, Philippines? Nakita ka na. Hindi ko kilala. Pati yung si Ahmed, yung asawa ata ni Attorney Trixie, ewan ko kung asawa niya to. Hindi ko man kilala na nagbablog ito. Yung Luminous by Trixie na channel lang ito na pangalan with Ahmed. Pero hindi ko nakikita, hindi ko alam. Ano naman andito na si Attorney Trixie na kaya talagang halatang halata, no? Isa pa, ito, hindi ba ito dapat imbitahan din? Kasi ang sabi niya, ito pagpapakalat, no? Pagpapaasa sa mga taong bayan. Maniniwala sila dito. Sabi niya, breaking pa, Ano sabi niya ito? Anong date nitong sinabi niya? O yun, yung date. August 13, 2024. Ang sabi niya, ICC to issue arrest warrant versus Duterte in September. In September, anong petsa na ngayon? 2025 na? Nung August pa niya sinabi ito, kung talaga kayo, na talaga ang gusto niyo ito craft and legislate a bill or a law para dito, bakit hindi magkabilaan ang inyong inimbitahan? Ito pa, si Maria Ressa. Sabi niya 11 million daw yung employees ng ABS-CBN. Huh? Nakita niyo ba kung gaano kadami ang 11 million? Baka 11,000, oo, pwede pa. Pero 11 million, that's fake news. First, ayan, yung privilege speech ni Barbers, ano ba yon? Sabi niya sa atin, tayo yung bagong makapili. Tapos narco vloggers daw tayo. Tapos pogo paid propagandist. O, dyan pa lang. Dyan pa lang, hindi na ako yan. Kung ako, hindi rin na talaga ako pupunta. Ganun naman pala. Fake news, pero sila ang nag-ano ng fake news. So, ulitin natin na nadulas. Ito. I'll make a motion that we issue a show cause order on them. Latado. Huli sa bibig. Buti na lang kamo hindi kayo umaten. Alam yung ginagawa nila na mag-ano sila ng show cost. Ang next nila talaga dyan, contempt. Lahat ng 40 vloggers na yun na pinatawag, wag na kayo. Kahit mag-issue sila ng warrant of arrest, magtago na tayo. Oo, magtago na tayo. Lahat na tayo magtago. Kasi yan ang gusto nilang gawin sa atin. Patahimikin tayo. Ubusin na nila yung mga Duterte aligned. I mean, hindi naman Duterte aligned, but yung sa tama lang tayo. Kasi totoo naman ikaw ba naman nakusahan ka, pogo paid vlogger or propagandist?